we have Romel Gonzalez. Ayan, hello. Yun, sabi nga Tita Asa, ikaw ulit, direct. So, itong pelikula mo, Uhaw, is yung title is malaki ang scope, di ba? So, gaano ito kaiba sa mga nagawang mga before na pelikula sa Viva Max? Itong Uhaw po, mas mas intimate ito. And syempre, ngayon ko lang makakatrabaho si Atasca. It features a lot of original songs in the movie. Maganda po ang soundtrack niya actually. Boses niya yun? Opo, siya po ang kumanta. Dalawa po dito sa kanta dito, si Atasca po mismo ang nagsulat at kumanta. So it features a lot of her voice. Ano po ba? The story is a drama. Drama na may erotic parts, of course, as nakagawian po natin sa Viva Max. And ayun po, iba din po ang atake ng kwento niya. Bukod sa first movie ko po na may actual na GL involved po. Ayan, thank you, Direk. And Atasca, nakita namin yung trailer kanina. Tama nga si Direk, parang sa trailer kasi mas marami yung drama scenes na parang may sakit, may something. And then, ikaw pa yung kumanta. So how does it feel, Atasca, na doing a movie na sexy ka, may drama moments ka, at kumanta ka pa na boss mo talaga yung ginamit? Thank you for the question. I'm really happy because this is something that I've been wanting to do for a long time, and especially also working with Direct Bobby. I've been such a huge fan of his work, and before when we'd see each other sa mga events ng Viva Max, ganyan, I would always like say that, oh my God, Direct, I wanna work with you talaga. And I'm really happy na in this movie, na-showcase ko po yung acting ko as well as my singing. And I did a lot of drama scenes as well. So I'm really happy that I was able to do that because it's something that I've always wanted to explore sa career ko. And then, okay, I'll be a little bit personal but gentle. Atasca, recently, isang malapit sa'yo, o naging malapit sa'yo, medyo controversial ang nangyayari. Anong comment or reaction mo doon? No comment po. Okay, thank you. Hindi ko na po push. My last question is, doing your first movie with Direct, ano yung kaibahan niya sa ibang mga naging director mo na? I've experienced working with a lot of different directors, and lahat po sila magagaling in their own way. But I really love how yung style of work ni Direct Bobby is... Bakit di mo like yung iba? No, I love. Syempre, iba-iba yung style mo. Pero something Pakikilan about mo na like, ba to? this is my 8th. Yeah. Okay. But in particular, the working style ni Direct Bobby, ang napansin ko sa kanya na he's very close to us, and he's very parang he really treats us as like parang friends niya. But when we're there at the set na, he's very serious and very focused about it. Parang he knows like to draw the line. Like when it's work, and he really pushes you to do your best. Yeah. And last na lang, speaking of that, syempre, di ba you're doing sexy scenes? Meron ka bang precautions like you will tell your director na I can do this, I can do that? Or okay ka lang as long as napoprotektahan ka? Syempre, in every project that I do, there are limitations that I set. Pero for me, it's based on the story. If it's really needed and it's really necessary to tell the story, I won't really limit myself to doing the scene. Pero I'll know naman if I like read the script or whatever. Pero here in Uhaw, like I didn't have any problems with doing any sexy scenes. Okay, thank you, Direk. Sir Romel, if I may add, si Atasca, tinutukan talaga si Atasca dito, and reason being is personally handpicked ko po si
si Atasca for this project. And I'm glad na napayagan ni Boss Vic nung sinabi ko na gusto ko po yung bida dito si Atasca. Nireply niya agad, okay, sige, Atasca. Walang debate na nangyari. And kaya nung kinuusap ko siya ako, Atasca, personally handpick kita, huwag mo ko pahiyain. Tututukan kita. So, ayun naman po. So, the whole shoot, kung kailangang pagalitan, pinapagalitan ko po siya and nakikinig naman. And after, usap pa rin kami, o kaya kita pinagalitan kasi gusto kong ma-enhance pa yung yung performance mo because I know you're already good. I want you to be brilliant. Yun po. Follow up lang direct, bakit mo daw siya personally handpick? Number one kasi, ang dami ko ng siguro dalawa sa pelikula ko, may mga kantang siya yung ginagamit ko yung kanta niya. Sa Bula meron po, sa Haliparot siya po yung song dun sa dulo. And then through socials nakikilala ko na po si Atasca, and then nag-usap kami, mag-work naman tayo together. Until finally I found a material, or I was able to write a material na bagay po sa kanya. Lalo na gusto ko siyang kumanta dito sa project na to po. Ayun, thank you Direk, thank you Atasca. Thank you so much. Sana all may direct na nagre-request. Congrats, Atasca. Moving on to Anong Ganap, let's hear from Erwin Ogawa. Hi guys, congrats sa new movie, kay Atasca. From the title Uhaw, anong mga bagay-bagay ngayon ang nauuhaw ka? Nauuhaw ako? Yes. For work. Yeah. I want more projects and more things to do, honestly. Being busy with my work really keeps me going, and it makes me happy to be able to express myself through acting, through music, through art. So sa movie na to na-showcase yung, aside from your acting, yung singing mo rin, di ba? So game ka ba kung straight musical yung Viva Max movie? G ka ba gano'n? Definitely. Wala pang gano'n, di ba? Direct, di ba? Paano kaya yun? Paano nga, di ba? Pati yung halinghing kumakanta. Ito, ano? Di ba? Kaya mo ba yun? Kayang-kaya. Alright, so good luck sa movie. Thank you. Maraming salamat po. Next up, of course, from TikTok and PM, we have Aster Amoyo. Yung fans ko, editor ko sa People's Journal. Atasca, I'm just a bit curious, no? Kasi like before, I'm sure singing talaga ang first love mo. Di ba? Before acting. So, what made you decide na pumasok sa field ng acting, lalo ng pagpapasexy? I think I've discussed this before, but I want to go into it some more. The reason why I I shifted to Viva Max is because I wanted to challenge myself and try different types of roles and different things that I can do, things that are outside of the box. And although my first love is music, I really have like a soft spot for film and acting because I also hope to be a director one day. So, yeah. Ako kasi like, well, if we're really talking about like my first love talaga is musical theater because that's acting, singing, and dancing. So I can't really separate those things in my heart. So, trying out acting, and especially now I have like a musical somehow. I'm really happy that I was given this opportunity because I was able to act and I was able to sing. Why are you using Atasca lang? Walang apelido, walang... sino ang nabigay sa'yo ng screen name mo? Actually, si Boss Vic, mas gusto niya yung Atasca lang talaga. Oo. Kaiba nga eh, di ba? Yes. Oo. So, change of your career, since you entered the Viva, ano ang mga nabago sa'yo? A lot of things. I went through so many phases in my career. I've actually been with Viva for almost 10 years now. Oh. Yeah. Nung nagsisimula po ako sa Viva, I was a recording artist. And I tried doing TV shows. I also did hosting as a VJ on OPM TV. And after that, I also hosted mga press cons, and I know you remember I hosted mga press cons yes, na right. Viva Max before I got into Viva Max.
so many things happened in my career, and syempre, like there's lots of ups and downs, like a roller coaster. Pero right now, I'm just hoping for the best because I really try my best to in everything that I do, because my dream talaga is to become a star and to show my talents through whether it be acting, singing, hosting. Yeah. You're so beautiful. I'm sure yung pangarap mong maging star is hindi malayo, di ba, Derek? Thank you. Derek, anong nakikita nyo kay Atasca? I mean, considering na personally handpicked mo siya at na-request kay Boss Vic. Of course, sir, there's more to it. Bukod sa, syempre, naniniwala ka sa talent niya. Ayun po kasi bukod sa maganda siya. Bukod sa maganda siya. Ano siya eh, multi-talented siya eh. Parang ikaw po yung Ikaw yun. multi-talented. Direct. The multi-talented Direct Bobby. The multi-talented Atasca. Ano siya, well, she hindi lang siya can carry a tune. She sings and she sings well. As in, mapapawaw ka kapag narinig mo ang boses niya. And parang nga pong ang ganda ng package kasi may looks, may talent, pagdating sa acting, very very competent and very convincing naman umarte. And ayun po, bukod may singing and din siya, dancing skills, trying. Kasi nga nagteatro din. Tsaka may disiplina din naman po. Ano lang talaga, ang sabi ko sa kanya talaga, tuloy-tuloyin mo lang 'yan and mas mag-focus ka pa sa craft mo. And ang laki ng potential, ang laki po ng potential ni Atasca. And ayun po, I'm proud of her naman dito sa naging performance niya sa Uhaw po. First movie mo with her? Yes, my first Talaga, movie with first her. movie. Opo. Okay. So I'm sure masusundan pa to. Opo, sana gagawin kung papayag pa siya. Of course. Ayun po, it's my first movie with the entire cast po actually. Si Atasca, Including Angeline. including Angeli and Ethan Okay. po. Opo. Alright. Direk, gaano nyo ito katagal na sinut itong Uhaw? This was shot, anong mga months to? Around June ba? Around June, no? Around June, apo. Ano lang po eh, naging September lang po yung showing dahil kailangan mauna yung unang tikim ni Angeli. So inuna muna yun. But then we shot this 4-day shoot po. 4-day shoot po siya. Maiksi lang. Pero siksik po yung mga eksena sa bawat araw. Luckily na-meet naman namin yung requirements ng Eddie Garcia na EJL. Hindi naman kami nag-overtime ng malala. Actually, alos mga 16 hours nga lang kami. And ayun po. That was a few months ago na po, around May or June. June po. Direk, given the chance, bukod kay Atasca na personal choice mo nga, sino pa ang gusto mo madirect dito sa Viva or Viva Max artists? Marami pa po kasi daming bago. Actually, ni-request ko na po ngayon si Audrey Avila bago po kay Tito Jojo, and then buti nga nakatrabaho ko na si Angela Morena kasi isa siya sa dati ko pang gustong makatrabaho. Fortunately, yung tatlong sisters nakatrabaho ko na po. Sino pa ba? Si Rob nakatrabaho na. Dati gusto ko makatrabaho si Apple D. Nakatrabaho na po last this August. Lalabas po sa VMX Originals next month. Grabe ka, Direk, ha? Opo. So parang I'm always excited naman po to meet new artists po. Congratulations to you, Direk. And of course, lastly, Atasca, given the choice, tulad ng tanong ko kay Direk, sino ang gusto mo makatrabaho sa Viva or Viva Max? Nakatrabaho ko na po si Angeli. Pero sino pa ba? Can't really think of anyone really because if I'm asked that question, si Angeli talaga yung
naisip ko, and it really was such a Why pleasant her? experience. Why Angelica? Angeli, I really admire her, not only as an actress, but as a person, because I can't believe how beautiful she is inside out. Like, I understand now why she gets the hype and why she's so loved by so many people is because she's really beautiful inside out. Wala kang mafe-feel na yabang sa kanya, wala kang mafe-feel na parang she looks down on you or anything like that. And she really helps you, like, and she's a girl's girl. So I really love working with Angeli, and I'm really happy and proud of her achievements now. And doing the GL eksena, hindi ka ba na, what do you call this, nanibago? Akala ko di ba ako kinilig? Oh, yes. Well, actually before, when I was being asked if I'd ever, like, what are my limitations, like when I was starting in Viva Max, I really wasn't comfortable with doing scenes like that. But it really depends on who you're doing the scene with, like, kahit anong scene man yun. Because working with her, doing those kinds of scenes, hindi po ako na ilang or anything. I felt comfortable with her, and I'm really grateful na ganun siya. Congratulations to both of you. Thank you po. Good luck on this Thank you so movie. much. Thank Thank you, you. Direk. Maraming salamat po, Tita Aster. Moving on to Sir Roldan Castro naman from Abante Tonight. Hi, Direk. Ay, Naipsan bang pagkauhaw mo sa pagdidirect kina Angie? Taska? Naibsan naman po. Ay, welcome back po. Wow, alam niya ah. Magkaibig Siyempre, ka-FB kami. Naibsan naman po actually. At natatawa naman ako at nakatrabaho ko sila. One of my best experiences sa shoots po actually. Silang tatlo, including si Ethan. At actually si Ethan is someone to watch out for din po. Dito lalo na din dito sa pelikulang ito, ang ganda po ng naging atake niya sa pelikula. Sana mapanood niyo. Oh, kasi itong direct parang umaarte talaga dito eh. Parang napaarte mo talaga ng bonggang-bongga. Sa Opo, trailer. opo. Sinasabi ko nga po kay sa manager niya kay Nylen, si Ethan, mas maraming eksenang magkasama si Atasca at si Angeli. Pero si Ethan sa bawat appearance po niya wala siyang sinayang. As in markado po ang bawat appearance niya po dito sa pelikula. Okay, thank you, Direk. Kaya Taska naman, napanood namin sa trailer, siyempre may kissing scene kayo ni Angeli. So, kumusta ang halikan ng cinema, Viva Max Queen at saka Viva Max Princess? Ano ba yung sasagot ko dito? It was nice. Ayun, Anong lasa, charot? Enjoy ka Unang diba? tikim. Kumusta yung unang tikim? Kamusta yung unang tikim? Ayun, I'm really happy na nahalikan ko ang Viva Max Queen, si Angelica. It's an honor na nahalikan ko siya. Ayun. Actually, bawat press ko, tinatanong talaga yung nangyayari sa showbiz ngayon na controversial na sexual harassment. Ikaw ba naka-experience ng ganyan? I think mostly just online, like on comments and stuff like that. Pero physically wala namang masyado akong experience. But I think kasi every woman has experienced little things like that. And ayun, it's like something that, yeah, I think we should all give, like, dapat may awareness po tayo dun. Because it's really something na hindi talaga na papansin unless somebody like really speaks out, and even if people speak out, they don't really notice it. Yeah. Pero anong komento mo or anong masasabi mo sa mga artista na matapang nagsasabi na naharas sila? I think I admire their bravery, and I hope that through them speaking out, more people will be held accountable. Thank you. Thank you. Okay. Maraming salamat po. Ganda ng bata. And next up, and I believe this is our final press na magtatanong today, from People's Journal, let's hear from Eugene Assis. Yay!
Kalimpan yan. Okay. Hi, good afternoon. Kay Direk muna. Are you aware na may isang very controversial film years back na Uhaw, na which was directed by I believe Ruben Abalos and was starred in by Merly Fernandez, the sister of Rudy Fernandez. Oo nga po, hindi ko nga po, wala po akong awareness pa noon about that movie, meaning hindi ko siya napanood. And nagkataon lang din po yung title. Actually, nung lumabas siya sa Facebook, one of my friends, si Miss Rina Villanueva, na concert and events director po, kinoment, wow, that was the title of of a movie back then, which happened to be directed by my grandfather, sabi niya. Sabi ko, wow, nagulat din po ako. Pero syempre sa Viva, hinihingan po tayo ng mga title na reminiscent sa mga ganong panahon na medyo mapanukso. Ang original title po nito actually sa Iyong Pag-ising. Pagdating kay Boss Vic, kuha ka ng gawan mo ng title bago, yung mas matapang. O sige. Nag-isip po ako, total, ang kwento naman po ay tungkol sa isang babaeng uhaw sa pagkalinga. And lahat sila uhaw in a way pagdating sa pag-aalaga, pagdating sa pag-ibig at sa affection. Ayun po ang napagkasundoan namin maging title po. Okay. Thank you, Direk. Of course, para kay Atasca. Halos lahat naman ng tao dito alam na dati kang child actress, dating little beauty queen. So, bilang ikaw, si Atasca ngayon, anong pwede mong sabihin doon sa child star na Atasca noon? Ang message ko sa kanya. Message mo. Pero papaiyakin niyo naman ako sa first ko na to. I want to say that I'm proud of her and that she should keep going, because I've been working really hard sa career ko. Sorry. It's okay. Ever since I was 5 years old, and I've been through many phases, many stages in my life. Even if I'm only 22 years old, I've been through a lot. And I think not a lot of people really know that, because people only know me through a screen, through social media. And even though the stuff I've experienced in my life, some of them can be found online, that's not really all of it. And what I want to say to my younger self is that she should keep going and never give up and don't be discouraged, because unti-unti mararating. Kala nito na between. Kumanta na. No, but really, I've always been the type of person to pag may pangarap ako talagang I'm set on that. And I really want to achieve that dream. And there are times that I get really discouraged. Like just last week, I felt really discouraged. So, yun lang yung message ko sa younger self ko. And kahit sa current self ko na I shouldn't give up. And I should just keep going. Keep moving forward. Are you getting emotional because parang may hindi mo pa nararating yung talagang gusto mong marating? Yeah. When I started my career, I actually expected to be like, Hannah Montana, ganun. Na, kasi parang, ever since I was young, my parents really supported me sa dreams ko, and I really thought that I would get everything na agad-agad, and I didn't really know that it would be like this hard to really get to where I want to be. Because that's how positive and optimistic I am about my life. But once I became an adult, I realized life is really hard, and really there's lots of stuff na hindi mo na-expect na mangyari, mga opportunities na hindi mo makuha, or things that could have been. Pero yun nga, I just have to be resilient and also
yun nga, never give up. Di bale, si Hannah Montana sexy na rin ngayon. Kaya Yes. You're in the same boat. Thank you. Okay. Thank you very much. Okay, maraming salamat po, Sir Eugene Assis. And unfortunately, I think that is where our press conference will conclude for this afternoon. lang. Okay, Pahabol follow lang up. kay Ataska. Yes po. If there's a song that would describe yourself, ano yun? A song that would describe myself. Wrecking Ball. Yun nga, pangarap na bituin. I sang my own rendition of that. That's in Miss Granny and also in Derek Bobby's Bula. Yun talaga yung song that describes me and my life and who I am. Pasample naman. Okay, sample. On the verge of tears. Sige. Unti-unting mararating kalangitan at bituin. Unti-unting kinabukasan ko'y magniningning. Hawak ngayon, tibay ng damdamin. Bukas naman sa'king pag-ising, kapiling ko'y pangarap na bituin. Yes, let's give Ataska a big hand. Thank you so much. It's always a joy to have you on our panel. And of course, Direk Bobby Bonifacio. Now, please invite everybody to support your film when it comes out September 13th. That is this Friday, next Friday. Simulan natin kay Ataska. Ayan. Thank you so much to everyone. Thank you for all the questions and thank you for being here. You can catch our movie Uhaw on Viva Max on September 13th. Thank you, Direk Bobby. Thank you so much. And of course, Direk Bobby Bonifacio. Okay, pasensya na po at wala si Ethan at si Angela. Unfortunately, dahil sa bagyo, dahil sa ulan, binaha sila Ethan sa bahay nila. And si Angela, sumama po ang pakiramdam dahil sa weather po. And anyway, hope everyone can watch Uhaw September 13 sa Viva Max. And showing na po siya ngayon sa Viva Max Plus advanced screening po. And Uhaw starring Ataska, Ethan Rosales, and Miss Angelica. Written and directed by me po, Bobby Bonifacio. Thank you po. Love